So for 4 years of my high school life, yung mga kaibigan ko nagbabakasyon, ako naman po nagbabantay ng tindahan. Hindi yung sasabihin mo, gusto mo lang mag-ipon ngayon, pero pag hindi ka na ginanahan, ay hindi ka na mag-iipon. Videos that will make you wealthy and debt-free. Alam mo ba mga friendship na may secret weapon ang mga milyonaryo na nagpayaman po sa kanila? Ako, interesado ka ba? Kung interesado ka na malaman kung anong secret weapon na yan, panoorin mo tong video na ito. Hi there, this is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Thank you very much for supporting this channel. Nako, papunta na po tayo. Siyempre, push ng push po. Parami na ang mga iponaryo po. That's the reason why I'm really so thankful and grateful na ginagawa po yung habit na manonood po ng 8 PM po ang release natin gabi-gabi. Okay, so mga friendship para sa mga tao na nagtatanong, Chinky, ano ba talaga ang sikreto ng mga mayayaman? O kung bakit talaga sila umayaman? one thing that I've learned, I've interviewed, ito yung mga taong in-interview ko, may-ari na Sea Oil, si Glenn Yu, may-ari ng Happy Toothpaste, si Mr. Cecilio Pedro Kwok, in-interview ko rin ang may-ari ng Engbitin, ay syempre si Jerry, at lahat talagang one common denominator. Tinanong ko nga, sabi ko, what is one of your secret? At hindi nawala ito sa sagot na ito, itong word ng delayed gratification. Itong delayed gratification is the ability to resist immediate rewards in order for you to achieve yung long-term goals mo. Ang kabaligtaran po kasi ng delayed gratification is instant gratification. At ito po ay isang Chinese character trait. Me as a Filipino-Chinese also, born in the Philippines, raised as a Filipino. Pero yung mindset po talaga namin, yung sinasabi ng Ren'ai, it's a Mandarin word, Ren'ai. Ang ibig sabihin ng Ren'ai, yung kailangan matuto kang magtiis, magtimpi, magsakripisyo ngayon para sa kinabukasan mo bukas. So, ang next question, paano tayo magkakaroon ng ganitong klaseng mindset? Kung kayo ay handa na, magsulat na po kayo. Ito po yung number 1 mindset na kailangan po natin in order for us to practice delayed gratification. You must learn how to focus on the long term. According sa mga Chinoy na mga nakausap ko, kailangan po ang mindset mo is always on the long term. When you make financial decisions, hindi ka dapat magde-decide based on the short term, which is the opposite. Again, yung tinatawag nating YOLO mentality. You only live once, kaya gusto mo mag-enjoy na ngayon. Pero yun nga, ang na-realize ko sa buhay, if you enjoy now, you suffer later. But if you save now, you enjoy later. And yan po ang nangyari rin po sa akin, parang personal experience ko po. Nung ako po ay nasa high school, during that time, wala pang cable noon, wala pang internet noon. Ang form of entertainment during that time was only VHS and Betamax. Betamax po, kung naalala nyo pa yun. So, ako po ay may Betamax shop. So, 4 years during Holy Week, parating ubos ang aking mga Betamax kasi nga, wala pong form of entertainment ang mga tao. So, for 4 years of my high school life, yung mga kaibigan ko nagbabakasyon, ako naman po nagbabantay ng tindahan. Pero ngayon po, ano po nangyari? Anytime, if I want to take a vacation, I can take a vacation. May mga kaibigan naman ako ngayon, hindi naman sila makapagbakasyon because they still need to work overtime kahit na minsan holidays pa. Kaya that's number 1, focus on the long term. It pays great dividends. Number 2, cultivate patience. Kailangan po may pasensya po tayo para magkaroon tayo ng delayed gratification. Ang pinag-uusapan nating patience is what we call a self-discipline. Yun din isang tinuro po sa amin, na talagang kailangan may disiplina ka. Lalo na sa pag-iipon ng pera. Hindi yung sasabihin mo, gusto mo lang mag-ipon ngayon, pero pag hindi ka na ginanahan, ay hindi ka na mag-iipon. Hindi. Kailangan, consistency is the key. Yun nga mindset sa amin. Hindi bali patak-patak. Pero darating ang panahon, mapupuno din timba. Kaya sinasabi sa amin, huwag kaming magmamadali. Just trust the process. That's number 2. In order for you to practice delayed gratification. The third secret in order for you to have a mindset of delayed gratification is use the power of visualization. Ito yung tinatawag po natin na vision. Vision is the ability to see the invisible. Kahit di mo pa nakikita, dapat nakikita mo na. You should see yourself 5 years, 10 years, 20 years from now. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mong magkaroon in time? I told myself when I was age 12, my vision was I want to become a millionaire before I reach the age of 35. Imagine mo, 12 years old, meron na akong power of visualization. So, anong ginawa ko? Every waking moment, every single day, I work towards that vision. I work towards that direction. And I want you to experience that also. Kung gusto mo mag-practice ng delayed gratification, huwag mong tignan
kung ano yung makukuha mo ngayon. Tignan mo kung paano makakamit ang gusto mo in the future. Kaya tinatanong ko si Smile58 at saka si Susan Hermosa at saka si Jabet Etkus. Ganun ka rin ba mag-isip? Uy, sandali lang, commercial break lang tayo, ha? Alam nyo na meron pa tayo isang YouTube channel. Yes, doon nakatuto kami sa bagong series ng Diary of a Pulubi. O, diba? Mga bagong shows po at marami pang iba. Kaya mag-subscribe na kayo sa Team Iponario YouTube channel. Tara, back sa ating usapan. Let's go to number 4. Para magkaroon ka ng delayed gratification, ito encouragement ko, natutunan ko rin sa mga Filipino-Chinese is avoid impulse decisions. Alam mo, yung mga, lalo na mga Chinese business na nakausap ko, bago sila pumasok sa isang bagay, bago sila pumasok sa isang negosyo, pinag-iisipan nila mabuti. Wini-weigh nila yung pros and cons. Wini-weigh nila yung risk versus rewards. Mas mataas ba ang reward compared to risk? Kung mataas ang reward, konti lang risk, they go. Kung mas mataas ang risk versus reward, they don't. Kaya nga, yan ang isang kahinaan ng mga nakita kong hindi marunong mag-ipon. Marupok. Diba? They allow emotions to make the decisions for them. That's the reason why hindi sila nagiging successful. So far, natututo ka ba? Grabe, hindi pa tayo tapos. Ha? Ito, tapusin na po natin to. Alam mo paano magkaroon tayo ng tinatawag na mindset of a delayed gratification? They embrace simplicity. Yun po ang natutunan ko sa mga successful na mga Chinese. O yung mga tunay na mga bilyonaryo at milyonaryo. Ha? Makikita mo, simple lang buhay nila. Wala silang mamahaling relo. At kung meron man, walang masama. Diba? Pera naman nila eh. Wala sila talagang magagarbong sasakyan. Simple lang mga sasakyan niya. Sa sasakyan nila. Lalo na may nakita nga ako, sabi ko, Luma pa yung cellphone. Tapos yung sasakyan, hindi pa brand new. pero para sa kanila kasi, ang purpose lang naman ng cellphone is parang pangtawag at text. As it can serve its purpose, okay lang sa kanila. Ang purpose naman ng sasakyan is to bring them from point A to point B comfortably. Kung kayang gawin ng sasakyan, okay lang sa kanila. Which is, again, entirely the opposite of some people. Ito yung problema kung bakit di nakakaipon. Because some people make enough money to live comfortably, but they want to live extravagantly. May kakilala ba kayong ganon? Kung may kakilala, type yes in the comment section. And last secret, para magkaroon tayo ng delayed gratification, ito po, iiwan ko na sa inyo. Anong kailangan natin gawin? Learn the art of saving. Learn the art of saving because this is a powerful practice for displaying what we call as delayed gratification. Ang ginagawa mo, hindi ka bumibigay sa tukso di ba? So, imbis na gumastos ka, iniipon mo muna. Pero paano ka mag-iipon? Kailangan mo syempre ng disiplina, kailangan mo ng patience, kailangan tinitignan mo yung long term. Nag-iipon ako para sa aking kinabukasan, nag-iipon ako para sa aking pamilya, nag-iipon ako para sa aking anak. At ang gandahan yan, pag natuto ka mag-ipon, nagkakaroon ka ng sense of control and empowerment na alam mo meron kang dudukutin sa panahon ng kagipitan. And then last but not the least, ang kagandahan yan, pag ikaw meron ka ng ipon, maa-achieve mo na ang iyong financial goals. That's the reason why I want to challenge you. I want to challenge you to a 60,000 ipon challenge. Ano pong itong 60,000 ipon challenge na ito? Simple lang po. Ang gagawin po lang natin, mag-uumpisa tayo 20 pesos. Kung may magsusukli sa'yo ng 20 pesos, tanggalin nyo na po sa wallet nyo. Shashadean nyo po dito. Pag nabuo na yung 20, pumunta na tayo 50. Tapos sa 100, 200. Pag nabuo po natin yan, unconsciously, makaka 60,000 ka na po. And if you want to get this, my friendship, ito yung tinatawag nating Ipon Box. To get this Ipon Box, all you need to do is just go to the link below sa may comment section or just look for the yellow basket or just go to the comment section below. So mga friendship, sana naman naliwanagan po kayo. Tatandaan, delayed gratification is one of the secret weapon of the rich. It can be developed with practice and dedication. Tatandaan, tamang karunungan, tamang kaalaman, ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.